Lunsot na sa Senado ang resolusyong nagkukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa ilang mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Pero bago yan, nagkainit pa dyan sina Senator Alan Peter Cayetano at si Kiko Pangilinan. Hinamo naman ang friendly debate ni Senador Rodante Marcoleta si PCG spokesperson Jay Tariela tungkol sa Kalayaan Islands. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pero di ba kinasuhan siya ng usurpation? Isuko na lang daw ang Kalayaan Island Group. Galing yan mismo sa bibig ni Senator Rodante Marcoleta noong Miyerkules sa pagdinig ng Commission on Appointments. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Dahil sa pahayag na yan, inimbitahan ni PCG spokesperson for the West Philippines si Jay Tariela si Marcoleta na sumama sa pagpapatrolya ng mga otoridad sa mga teritoryo ng Pilipinas. Pero biglang kumambyo si Marcoleta. Giit niya, hindi naman daw niya sinabing i-give up ang Kalayaan Island. Balikan natin ang sinabi niya. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Heto naman ang sinabi niya ngayon. Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Bago yan, una nang iginiit ni Marcoleta na nasabi lang daw niyang i-give up ang Kalayaan dahil nagkakaproblema roon. Sa imbitasyon naman ni Tariela kay Marcoleta, sabi ng senador, mag-friendly debate daw muna sila. Hinimok pa ni Marcoleta si Tariela na magsaba ng mga kakampi. Kasama si Justice Carvalho. And sino ba yung professor sa UP? Si Batong Bakal. Para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin. Para sa kapakanan ng ating mga. Kakasa naman daw dyan si Tariela pero hindi na raw dapat pagdebatehan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang Malacanang naman nananatili namang matibay ang posisyon sa Kalayaan Island at sa iba pang teritoryong ating ipinaglalaban. Wala pong anumang bahagi ng teritoryo natin o anumang interes ang iso-surrender sa anumang foreign power. Pero dapat din po tayo maging tugma sa ating ipinapahayag. May kasabihan nga tayo, ang magtanim ng hangin, bagyo ang aanihin. Higit 400 ang residenteng nakatira sa Kalayaan Island Group. Halos 80 naman ang estudyante sa Pag-asa Integrated School. Ang mga guro, 10 lang, pero sila ang sandalan ng mga batang sabik matuto. Kaya paano sila kung isusuko ang kanilang lugar? Paliwanag ng isang maritime affairs expert, bagamat hindi isinama sa arbitral ruling kung sino ang nagmamay-ari sa isla, tayo naman daw ang unang umukupa sa lugar. Basically, tayo po ang tumao dyan at kapag-establish na ng functioning na local government doon sa area at ginawa natin siyang parte ng Palawan. No? So, makatotohanan po yun, walang ibang nakagawa nun. Sa Senado naman, nagkainitan sina Senator Alan Peter Cayetano at Kiko Pangilinan sa resolusyong kumokondena sa Chinese Embassy dahil sa mga pahayag nila sa ating mga opisyal. Giit ni Cayetano, bastos ang ginawa ni Tariela na paggamit ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. Kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put a meme? No, it's not about China. It's about decorum. You're comparing apples and oranges, Mr. President. Buwelta ni Pangilinan, kahit naman daw ang China ay ginagawan umano ng caricature si Pangulong Bongbong Marcos. Mas matindi pa nga raw ang mga public statement ng Chinese Embassy kumpara sa ginawa ni Tariela. Itong mga bitiw na salita nila sa kanilang Facebook official pages ay hindi katanggap-tanggap. So merong China, Xinhua News. Andito si BBM, may caricature. Andito rin. Sa huli, lumusot pa rin sa Senado ang resolusyon na pinirmahan ng 15 senador. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa.
Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.